Paulit-ulit na pagtunog ng phone ang maririnig sa loob ng kwarto na sinasabayan pa na malakas sa pag-ungol ng babae sa ibabaw ng kama ni Jerome. Hindi nila pinapansin parehong ingay at hinahayaan lamang nila ang pagtunog ng ringtone ng cellphone ni Jerome. Hanggang sa sabay na lumapaypay ang mga katawan nila sa kama dahil parehong pagod na pagod ang dalawa dahil sa kanilang ginawa. Tumayo na si Jerome at kinuha ang kanyang wallet at kumuha ng ilang libong pera at inihagi sa ibabaw ng kama kung saan nakahiga pang babaeng kaulayo niya lang kanina. Paglabas ko ng banyo, dapat wala ka na. Malamig niyang turan sa babae at saka siya dumiretso ng pasok sa loob ng banyo at naligo. Habang ang babaeng iniwan niya sa ibabaw ng kama ay nagpupuyo sa galit at naglirintong bumangon at kinatok ang pinto ng banyo na inilak ni Jerome kanina. Hoy lalaki! Hindi ako tanga. Ang kapal niya mukha mong isama ko rito. At pagkatapos matikman ng katawan ko, gagawin mo akong bayarang babae. Sigaw pa nitong galit na galit kay Jerome at ilang beses pa nitong kinatok ang pintuan ng banyo. Ngunit hindi naman pinansin ng lalaki ang ginagawa at isinisigaw ng babae. Nakangisi pa siya habang sinasabunan ang kanyang katawan sa ilalim ng shower. Hanggang sa matapos siya, ay hinayaan na lang niya kanina ang babae. Nang marinig niya ang malakas sa pagsara ng pinto ng kwartong inokyupan nila sa hotel, ay naging malawak pa lalo ang naging pagkakangisi ng labi niya. Lumabas si Jerome ng banyo na nakatapis lang ng tuwalya. Wala na ang babaeng kanina lamang ay kasalo niya pa sa kama. Lumapit sa side table ng higaan si Jerome at dinampot ang kanyang cellphone na panay ang tunog kanina. Nagbuntong hininga na muna siya bago nag-callback sa kanyang lolo Crispin. Hello, Lo? Ani ni Jerome. Mabuti naman na tumawag ka rin, Jerome. Kanina pa ako tumatawag sa'yo. Nakailang miss call na ako, hindi mo pa sinasagot. Bakit? Ano bang pinagkakaabalahan mo? At hindi mo man lang magawang i-accept ang call ko? May bahit na galit na tanong ng kanyang lolo Crispin. Lo, nakatulog ako kanina at nakasilent ng phone ko. Kaya hindi ko alam na tumatawag ka. Pagsisinungaling ni Jerome. You're always like that, Jerome. And you think that I'm stupid to bite your alibi? I don't believe in your excuses. Galit ang wika na matanda sa kabilang linya habang si Jerome ay nagkikimkim ng inis sa kanyang lolo dahil sa pangingialam ng abuelo ay pakiramdam niya ay nasasakal na naman siya. Ilang days ka na dyan sa Maynila. Hanggang ngayon hindi mo pa rin nahanap ang apo ni Ronaldo Escares? Kahit kailan, Jerome? Ang kupad mong kumilos. Huwag kang babalik rito nang hindi nakikita at nakakasamang babaeng yon. Seryosong pang-utos sa kanya ni Don Crispin na ikinukuyom ng kamao ni Jerome. Hindi na siya hinintay pa makapagsalita nang pinatay na siya ng tawag na matanda. Samantala, patapos na ang working hours nang tumawag si Mrs. Moran kay Liam. Iho, nasa ospital ka pa rin ba? Ani ng ginang. Yes, ma'am. Why? Sagot ni Liam sa ina. Mag-o-overtime ka ba? Nagluto ako ng favorite dish mo, sinampaluka manok, at nag-bake kami kanina ni Rebecca ng blueberry cheesecake na gustong-gusto mo. Pananakam sa kanya ng ina at muli na naman niyang naalala si Rebecca kaya ipinilig niya ang kanyang ulo. Mommy, thank you. Pero gagabihin ako na uwi. Nag-aya si Colton na bang-hangout kami sa bar ni Jack. Ang sabi ni Liam sa ina na naringgan pa niyang humingato na malalim. Mommy, I know what you're thinking right now. Magiinom lang kami ng barkada. Hindi ako magpapakalasing, okay? Nakangiti pa niyang saad sa ina dahil alam niyang nag-aalala na naman ang ina sa kanya. Okay, hindi kita pipigilan sa plano niyo ng mga kaibigan mo. But please, Liam, huwag ka magdadrive ng lasing na. Paalala ng ina. Okay, fine. Pangako. Hindi ako magmamaneho ng lasing ako, Mami. Bukas ko na lang, Ma'am, kakainin ng dessert na ginawa mo for me. Bye, Ma'am. Love you. Paglalambing pa ni Liam sa ina bago niya binabaan ang tawag. Muli si Liam na umiling dahil naalala na naman niya ang mukha ng babaeng kaninang umaga lamang ay nagpagulo ng kanyang sistema. Naalala pa niyang ginawa niyang pagpapaligaya sa sarili nang dahil lang makita niya ang kabuuan ng katawan ng babae. Ipinilig-pilig niya pa muna ang kanyang leeg at in-stretch ang kanyang ulo bago siya umayos ng upo
at saglit na nag-isip. Tumayo si Liam at inayos ang sarili. Kinuha ang kanyang bag at tumiretso na nilabas sa opisina. Miss Garcia, aalis na ako. Kung gusto mo nang umuwi, makakauwi ka na. Pakiayos na lamang ng aking lamesa bago ka umalis. Paalam niya sa kanyang secretary. Sige po, Sir Liam. Sagot nito sa kanya. Papalabas na si Liam ng kumpanya na mag-ring ang kanyang phone. Alam niyang si Colton ang tumatawag, kaya hindi na siya nag-abalang tingnan pa ang caller screen ng phone. Hey Brad, what's up? Nasaan ka na? Boses ni Colton na kanyang narinig at sigurado siyang nasa bar na to ni Jack. Kakalabas ko lang ng kumpanya Vergara, pupunta na ako dyan. Nakangisi niyang saad sa kaibigan. Andito si Jack at Kyle Brad, kaya bilisan mo na. Oops, ingat sa pagmamaneho nga pala Brad, ang sabi ni Colton. At inenda ng tawag kaya napapalatak na lamang si Liam dahil sa sinabi ng kaibigan. Nakarating na si Liam sa location kung saan naroon ang barkada niya. Ipinark na lamang niyang kanyang kotse sa tapat ng disco bar ni Jack na negosyo ng kanyang kaibigan sa Manila. Dahil ang main branch na bar nito ay nasa Batangas. Pagpasok pa lamang niya, hinanap na niya agad ang tatlong kaibigan. Ngunit hindi niya makita ang mga to. Kaya nagtanong siya sa waiter na napadaan sa harap niya. Where is your boss, Jack? Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa dahil kilala naman na siya ng mga datihang empleyado sa bar na yon. Sir Liam, nasa VIP room po sina boss kasama sina Sir Colton at Sir Kyle. Sagot ng waiter sa kanya. Tinanguan niya muna to saka siya nagdiretso sa VIP room. Look who's here! Saad na wika ni Jack na makitang pumasok na si Liam sa VIP room. Brad, long time no see! Bati sa kanya ni Kyle na nag-first bump pa sa kanya. Ganun na rin ang ginawa niyang pagbati kay Jack at Colton na umupo na rin sa couch kung saan nakaupo ang mga kaibigan na may kasama din palang dalawang babae na katabi ni Colton. Liam, meet Thea and Lizzie. Pagpapakilala ni Colton sa dalawang babaeng katabi nito. Hi Liam! Sabay pang sambit ng dalawa sa pagbati sa kanya. Hi! Balikbatay naman niya. Ano gusto mong inumin bro? Tanong ni Jack na hawak-hawak ang bote ng San Mig Light at isang bote ng Scotch. San Mig na lang muna Brad, hindi ako pwede magpakalango sa alak ngayon. Nangako ko kay mami na bukas may pasok din sa opisina. Anyang wika sa kaibigan na inabot naman sa kanya ang bote ng San Mig Lights at tumango naman sa kanya ang mga ito. So, kamusta nagbabalik na CEO ng kumpanya? Tanong ni Jack. Medyo busy at nagpapaka-hectic sa trabaho para makalimot. Alam niyo na. Sagot ni Liam na ikinatahimik ng barkada niya. Wala naman nang nabanggit pa o nagpaalala sa kanya sa mga nangyari sa kanya nung nakaraan na ikinapagpasalamat niya. Inamot din ng ilang oras ang pag-iinom nila hanggang sa magpasya na siyang umuwi dahil naalibadbaran na siya sa isang babaeng kasama ni Colton. Kay Lizzie, napanay ang pagpa-flirt sa kanya nito. Hindi naman niya type ang babae at ramdam naman ng mga kaibigan niya. Kaya mo pa ba mag-drive, Liam? Gusto mo bang ipahatid na lamang kita sa isa sa mga tauhan ko? Nag-aalalang tanong ni Jack dahil hindi naman lingid sa kanila. Nakakagaling lang ni Liam sa isang car accident. No need Brad, kaya ko pa. San Mig Lights na naman ang inumin ko Brad. Yang si Colton at Kyle, naalalayan mo. Una na ako, baka hinihintay pa ako ni Mommy. Sure ako nag-aalala rin yun sa akin. Bye mga bro, enjoy the night. Paalam na niyang tuluyan na hinayaan siya ng mga to na makaalis. Pagka-uwi ng bahay, ay dumiretso sa sala si Liam. Naupo na muna siya na matagal sa sofa at pumikit dahil medyo pagod sa work at nakainom rin ng alak kaya tipsy na rin ang pakiramdam niya. Habang si Mariel naman ay nakaramdam ng pagkauhaw. Wala nang lamang tubig ang pitchel niya kaya bumangon siya ng kama at naglakad ng dahan-dahan gamit ang kanyang saklay. Tahimik na naglakad patungo sa kusina si Rebecca na mapadaan siya sa sala at napansin ang bulto ng isang lalaking nakaupo sa sofa na alam niyang si Liam. Hindi na sana niya papansinin at babalik na lamang siya sa kwarto niya
na marinig niyang umuungol si Liam at binibigkas ang pangalang Almira. Almira? Almira, honey? Almira? Sambit na pagtawag ni Liam sa pangalan ng kanyang yumaong asawa. Nilapitan ni Mariel si Liam at ginising niya to dahil alam niyang nananaginip ang lalaki. Sir Liam! Sir! Sir Liam! Panggigising niya rito at sa pagdilat ni Liam ay nagtama ang kanilang mga paningin ay bigla na lamang siyang yakapin ito na mahigpit na kinatuod ni Mariel dahil sa pakaramdam na naman na para siyang saglit na kanoryante at bumilisan naman ang pagtibok ng kanyang puso. Almira, nagbalik ka! Nagbalik ka, Han! Bigkas ni Liam na dinig ni Mariel. Nananaginip ka pa rin ata ng gising ni Sir Liam? Sir, hindi po ako si Almira. Sir Liam. Si Rebecca po ako, sir. Hindi ako sa Almira. Ang sabi niya, kaya bumitiw sa pagkakayakap sa kanya ang lalaki na nahimasmasan na rin ata na marinig ang sinabi niya. Sorry, Rebecca. Hinging paumanhin ni Liam sa kanya na matauhan na ito. Nananaginip po kayo, Sir Liam. Narinig ko pong tinatawag niyo nagngangalang Almira, kaya po nilapitan ko na kayo upang gisingin. Pasensya na rin po, sir, kung naistorbo kong pagtulog mo. Aniya sa lalaking kaharap at napansin niya ang paghinga na malalim ni Liam. It's okay, gabi na. Bakit narito ka pa't wala ka pa sa iyong kwarto? Ano pang ginagawa mo rito sa ganitong oras? Seryoso ng tanong nito sa kanya na kinantimidate naman muli ni Rebecca sa lalaking kausap. Kukuha po sana kasi ako ng tubig sa kusina. At ipinakita niya pa ang pitchel na ilapag niya sa center table ng sala. Pinakatitigan naman siya ni Liam sa muka at na-conscious na naman ang dalaga sa ginagawang pagtitig sa kanya ng lalaki. Sige po, sir, babalik na lang po ako sa kwarto ko. Mukhang okay na naman po kayo eh. Paalam niya kay Liam na kumunot ang noo. Akala ko kukuha ka ng tubig sa kusina. Pansing bigkas si Liam sa kanyang tinuran. Hindi naman si Mariel agad nakasagot, kaya inagaw ni Liam ang hawak niyang pitchel at tumayo. Hintayin mo ako rito, ako nang kukuha ng tubig para sa'yo. Utos ni Liam kay Rebecca na hindi na rin nakapag-react pa dahil agad din siyang tinalikuran. Wala man isang minuto ay nakabalik na si Liam kung saan siya iniwan nito. Ihahatid na kita sa kwarto mo. Ako na magdadala nito. Papasok na rin ako sa kwarto ko. Magkatapat lang naman ang mga silid natin, kaya sabay na tayo, Rebecca. Saad ni Liam na kinaawang ng labi niya. Tumalikod na sa kanya si Liam kaya sumunod na rin siya rito na nagugulumihanan ang kanyang isipan. Nakapasok na ng kanyang room si Mariel at kasalukuyan na rin siyang nakahiga sa kanyang kama. Alauna na ng madaling araw ay mulat na mulat pa rin ang kanyang mga mata. Panay na rin ang pagbaling-baling niya sa higaan dahil hindi niya alam kung paano posisyon ba siya makakatulog. Sinubukan rin niyang magbilang ng tupa sa kanyang isipan, ngunit bigo pa rin siya. Napapasubunod siya sa kanyang buhok dahil naiinis na siya sa nangyayari sa kanya. May insomnia rin ba ako? Kaya hindi ako makatulog? Natulog ka na, Self, parang awa mo na. Gusto ko nang ipahinga yung katawang lupa ko. Bakit naman kasi niyakap-yakap niya pa ako? At napagkamalan pa ako ni Sir Liam na ako yung Almira. Hindi tuloy ako makatulog dahil sa kanya. Hindi maganda itong nararamdaman ko. Hindi ako pwede magkagusto sa kanya. Pagkausap ni Mariel sa kanyang sarili. Naisip ni Mariel na uminom ng gatas para siya'y makatulog. Kaya muli siyang tumayo at lumabas ng kanyang kwarto at nagtungo ng kusina upang magtimpla ng gatas. Samantalang sa katapat na kwarto ni Mariel ay nahihirapan ding makakuha ng antok si Liam dahil sa tuwing ipipikit niyang kanyang mata ay mukha ni Rebecca ang pumapasok sa kanyang isipan. At kahit na nakaligo na siya bago nahiga sa kama ay pakaramdam niya ay kumapit sa katawan niyang amoy nito. At dahil nahihirapan siya makatulog, naisipan niyang lumabas ng kwarto niya at uminom na muna ng alak sa bar counter ng bahay nila. Nagsasalin si Liam ng whiskey sa kanyang baso nang may maulinigan siyang kaluskos na nagmumula sa kusina na hindi naman niya agad pinansin. Naisip niyang baka wala lang yon, ngunit narinig niyang may kung anong nabasag sa loob nun
kaya hindi na siya nagdalawang isip pang pumunta ng kusina upang tingnan ko anong nabasag. Liam turned on the lights dahil sa medyo madilim sa loob ng kusina. At tanging dim lights lang ang nakabukas na nakatutok sa countertop ng kitchen. Sir Liam, sorry po. Nagising po ba kayo dahil sa ingay na narinig nyo? Sorry Sir Liam, nabasag ko po yung baso may lamang gatas. Natabi ko po kasi pag-ikot ko nang ibalik ko ang lagayan ng asukal at cupboard. Natataranta ni Marial na sabi at paghingi niya ng sorry kay Liam na makita niya ang lalaki sa pintuan ng kusina na nakatingin sa kanya. Dahil sa nahihirapan pa rin siya maglakad, ay hindi siya makakilos na mabilis. Dadamputin na sana niya isa-isa ang bubog na gamit ang kitchen towel, ngunit pinigilan siya ni Liam nang hawakan nito ang kamay niya na ikinatingin niya kay Liam. Sir? Sambit ni Rebecca. Ako na lang, baka makasugatan ka pa sa ginagawa mo. Ang sabi ni Liam sa kanya. Kaya ko naman po to Sir Liam, ako na lamang po maglilinis niyan, nakakahiya po sa inyo. Pagpipilit pa ni Mariel. At dahil sa katigasan ng kanyang ulo, ay nasugatan nga ang kanyang hintuturong daliri dahil sa nagkamali siya ng hawak sa bubog. Na kinabuntong hininga ni Liam dahil sa kakulitan ng babae, ay nasugatan nga ito. Ang kulit mo kasi. Sinabi nang ako na nga lang nagpipilit ka pa rin. Nakita mo na, edi nasugatan ka pa. Bakit bantigas ang ulo mo, Rebecca? Paasik na wika ni Liam habang tinutulungan siyang tumayo at inilapit siya nito sa lababo at hinayaan na mahugasan ng dumadaloy na tubig mula sa gripo ang kanyang daliri na dumudugo pa rin. Habang si Marial naman ay matama na tinitigan sa mukha ang lalaki dahil sa naging reaksyon nito sa kanya. Hawak-hawak ni Liam ang kanyang kamay na sinusuri pa nito nang pumasok sa kusina ni Joycelyn na nagtaka pa sa kanyang tagpong naabutan. Senyorito Liam, Rebecca, ano pong ginagawa niyo rito sa kusina? Na lumapit pa sa kanilang dalawa. Joycelyn, nagtimpla kasi ako ng gatas. Hindi kasi ako makatulog. Kaso nasagi ko yung baso kaya nahulog. Narinig ata ni Sir Liam kaya pumunta siya rito sa kusina. Pagpapaliwanag ni Liam upang hindi mag-isip na mali ang kasambahay. Nakita naman niyang tumango ito at nakita ang basag na baso na nasa sahig. Joycelyn, pwede bang ikaw na lamang maglinis ng kalat ni Rebecca? Nasugatan kasi ang kamay niya. Gumamit ka na lang ng dustpan at walis para hindi ka masugatan. Pakatimplahan na ni si Rebecca ng gatas at pakidala na lang sa room niya pagkatapos malinisan ng kusina. Utos ni Liam sa kasambahay. Sige po, Senyorito Liam. Sagot naman ni Joycelyn na napatingin pa kay Rebecca at nagtama ang kanilang mga mata. Napangiti ito sa kanya at nagbalik ngiti naman siya at itinangong ulo sa hiya dahil sa pang-aabalang hindi niya sinasadya. At ikaw, ihahatid na kita sa kwarto mo at hintayin mo na lamang ang gatas na dadalhin para sa'yo ni Joycelyn. Ang sabi sa kanya ni Liam na ikinabaling ni Marial ng tingin sa lalaki. Inayos na niya ang kanyang saklay at hahakbang na sana sa paglalakad na magulat siyang bigla na lamang siyang iniangat ni Liam. Sir Liam? Sambit niya. Joycelyn, pakidala mo na rin ang saklay ni Rebecca paghahatid mo ng gatas niya sa kwarto niya. Kumapit ka sa akin ni Rebecca. Hindi ka magaan, baka malaglag kita. Utos ni Liam kina Joycelyn at Rebecca na napataas ang isang kilay pa dahil sa nasambit pa ni Liam na hindi siya magaan. Pero nanahimik na lamang dahil wala naman din silang nagawa kundi sundin ang utos ni Liam. Iniyakap na lamang ni Marial ang kanyang isang braso sa likod ng lalaki at inihawak niya ang isang kamay sa balikat nito. At dahil malapit na ang ulo niya sa dibdib ni Liam, ay dinig na dinig niya ang malakas na pagtibok ng puso nito. Nang katulad ng sa kanya, kaya na-conscious naman siyang bigla. Sir Liam, ibaba mo na ako. Maglalakad na lamang ako. Pwede naman na humawak na lang ako sa pader o kaya alalayan mo na lamang ako. Baka kasi nabibigatan ka na sa akin eh. Nakakahiya na talaga sa'yo, Sir Liam. Saad niyang wika pa sa lalaki na saglitan napahinto sa kanyang sinabi. Manahimik ka na lang. Malapit na rin naman tayo sa room mo. Relax. Wala akong gagawin sa'yong masama. Malamig na pagkakasabi ni Liam.
Napahinga malalim na lang si Mariel dahil sa iniisip pala ni Liam na natatakot siya rito. Hindi na lang din siya umimik pa. Na makapasok na sila sa room ni Rebecca, ay ipinatong siya ni Liam sa kama, na ingat-ingat at dahan-dahan na inilapag siya. Ngunit, na out of balance naman si Liam, kaya naipababaw siya sa katawan ni Rebecca at sa hindi sinasadya ay nagkalapat ang kanilang mga labi na ikanalaki nilang mata nilang dalawa. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.